And as we continue to sing for the Lord, let us be reminded of the incredible love of Jesus. For He bore our sins, and He conquered the grave, and gave us hope that is unshakable. Let us lift our voices to worship our Savior, our living hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night.
Maraming salamat po for the love that we experienced today because you gave us our son. Maraming salamat po sa patuloy na pagdala sa amin dito ng ligtas. Maraming salamat that our hearts are on fire to love you and to serve you this year, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. May I request everyone to please stand for the reading of the scripture. This is from the book of Psalm, chapter 103, verses 1 to 10. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with a steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Praise the Lord for the reading of the scripture. Mari po tayo maupo. Hello. Yan. At this time ay tayo po ay magpuri sa Panginoon sa kabutihan niya, sa katapatan niya, sa ating simbahan sa dumaang 2024. So tayo po magpuri sa panalangin sa oras na to. Dakila ka, Ama kong Diyos. Napakatapat nyo at napakabuti nyo sa aming simbahan. Purihin ka, Panginoon, dahil manatili ang buhay ang pag-asa namin. Dahil ang Panginoon naming Hesukristo ay buhay at nakaupo sa kanyang trono. Nagsiwala ang lahat ng ito dahil sa inyong kagandahang loob na hindi nyo pinagkait ang kaisa-isa anak nyo at ito'y binigay nyo sa amin. Kaya ngayon, malaya kaming sumasamba at nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa kabutihan at sa inyong kadakilaan. Nasa gitna ng aming kalagayan at napakarumi at napakasama, Panginoon, at anak ng dyablo, ay niligtas nyo kami. Pinili, Lord, sa kaligtasan at sinuot ang iyong katuwiran sa aming buhay. Kaya may bagong buhay kami na nilalakad ngayon. Kaya nagpapasalamat kami dito, Panginoon. Nagpupuri kami, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos na nag-sustain ng aming simbahan sa dumaang 2024. Nagpapasalamat din po kami sa bawat pagsubok na ibinigay nyo, inalaw nyo sa aming simbahan. Na nagturo sa amin, Panginoon, at lalo nyong pinalakas at pinatatag ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat din po kami sa bawat mga gawang pinadala nyo noong taong 2024. Nasa gitna man, Panginoon, na wala kaming permanenteng pastor na tumatayo, ay hindi kayo nagkulang na nagpadala ng mga gawa na pinapadala sa aming simbahan. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita na tinuro nyo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na sinasaktan kami sa iyong salita dahil ito ay matalim, Panginoon, at kami ay binabago nito. Nagpapasalamat din po kami sa mga karamdaman ninilaw nyo, Panginoon, sa buhay namin. Na mas lalo nyong pinakita na kayo ang aming Diyos, na magaling na mga gamot,
Kayo ang aming Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa gitna ng mga karamdaman na to, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng aking mga kapatiran. Lalo na kay Ate Cecil, Panginoon, nagpapasalamat kami. Nung nakarang 2024, how good you are sa buhay ng pamilyang Flor. Kung paano niya po nalagpasan ang operasyon, ngayon chemotherapy, Panginoon, at alam ko na kayo rin po aming Diyos. Hanggang sa Marso, Panginoon, magbibigay ng tagumpay at paggabay kay Ate Cecil, Panginoon. Gandi kay Kuya Loloy, Panginoon, na patuloy kayong aming Diyos na sustain ng kalakasan sa Kanya. Kayo ang aming Diyos na nagbigay ng provision sa Kanyang mga pangailangan. At ganoon din, Panginoon, sa gitna man, Panginoon, sa pinagdadaanan ng Big No Family, nagpapasalamat din po kami. Naalam namin, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari para kay Peace David, Panginoon, ito'y nasa iyong makapangyarihang kamay. Di man namin maunawaan ngayon, Panginoon, but may Diyos kami na palagi namin kasama at naggagabay sa pamilyang Bigno sa mga pinagdadaanan ngayon ni Prince David. Nagpapasalamat din po kami sa mga ministry, Lord, na pinagkaloob niyo sa aming simbahan. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Mula sa aming prayer day at sa aming prayer meeting, Panginoon, na sama-sama kaming lumalaban sa pananalangin. Mas lalo namin nakikita, Panginoon, na kayo ang aming tapat na Diyos na tumutugon at sumasagot sa lahat ng aming mga hinaing sa inyo. Tunay ang iyong mga pangako, Panginoon. Tunay ang iyong salita, Panginoon. Kung hindi nyo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak sa amin, Panginoon, paano pa kaya ang aming mga hinihiling sa inyo? Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon, sa aming simbahan. Nagpapasalamat din po kami sa natapos ng ikapitong anibersaryo namin nung nakaraang linggo. Lord, you show us how great you are, how mighty you are. How your provision, Panginoon, ay umaapaw sa aming simbahan. Lord, you show your greatness to our church despite of our shortcoming to you. Lord, napakabuti nyo. Sa gitna ng mga kukulang namin, mas nangibabaw ang iyong biyaya. Kaya nagpapasalamat po kami. Purihin niyo yung dakilang pangalan. Puri ka, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na maggagabay at maunguna puli sa panibagong taon na pinagkaloob sa amin. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang taong 2025 muli. Na dito muli may kita namin, Panginoon, kung gaano kayo kabuti at katapat nakikilos muli sa First Baptist Christian Fellowship. Wala kayong papangambahan muli sa taon na ito. Dahil hanggat kayo ang ulo ng aming simbahan, kayo patuloy ang maunguna at maggagabay sa simbahan niyo, Panginoon. Purihin ka sa lahat ng to, kaya lahat ng ito ay binabalik namin ang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na Diyos namin tagapagligtas. Amen and Amen. May I request everyone to please stand? And if you have your Bibles with you, please open it in Ephesians chapter 2. And we will read the verses from verse 1 to 10 responsively. So ako po yung mauna and then a-answer po kayo sa verse 2 and so on. And sabay-sabay po tayo for verse 10. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. And you were dead in the trespasses and sins. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Even when we were dead in our trespasses
made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. Not a result of works, so that no one may boast. Altogether, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. So, this time, papasalamat tayo sa Panginoon na ulit tayo may kinig na salita ng Diyos before we have our time of our prayer time. So, bigay muli natin ang time na to sa ating kapatid na muli natin makasama sa linggo na ito. So, last Sunday, nakailang Sunday natin siya na speaker natin. And we thank God na muli natin makasama siya to share the Word of God to us this morning. So, bigyan natin ang time na to para kay Brother Hashem. Good morning po. Ayan, Happy New Year. Ayan. So today, the first Sunday of the month, no? We will begin our actually binigyan po ako ni Pastor Oji ng series of this month, yung schedule po kung anong pag-aaralan natin this month. So this is a series of study, and in this first month of the year, no, we are blessed. I know na ang dami nating pinagdaan ng mga pagsubok sa ating buhay, no, pero ang katapatan ng Panginoon pa din ang siyang nakita sa ating mga buhay, no. Kayo na nandito ngayon is the evidence that God is faithful. Amen. So today we will begin our series of studies, and naatasan po ako ng ating pastor na i-share po sa inyo ang message about the understanding of God's grace. The understanding of God's grace. And babalik tanawin po natin ang kaligtasan na ating natanggap. So, I hope and pray that you are excited to again look our saving grace na ating tinanggap, no? Ayan, so, and I was tasked by the topic called, What is Grace? What is Grace? And it is found in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. And before we continue po our message, let us bow our heads in prayer. Let us pray. Our gracious God, our loving Father, we come before you in the name of your Son and expressing our deepest gratitude, O God, and for your faithfulness. Salamat, O Diyos, sa inyong kahabagan, sa inyong katapatan, Panginoon, na patuloy niyong pinapakita sa Church of FBCF, Lord. Despite many struggles and challenges, Lord, they are still standing firm in your faith, O God. Thank you, Lord, for your blessing, for your grace, Lord, that we receive. And for today, O God, we come before you asking for your help, Lord. Empower us with the Holy Spirit and help us to understand your word. Especially, Panginoon, ang pag-alala po namin, Panginoon, sa
kaligtasan na aming tinanggap, Panginoon, na nagmula sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama. Ano man pong mga kasalanan, Panginoon, na siyang nagpapalabnaw, Lord, sa amin pong, sa inyong salita, Lord, na aming pakikinggan. Lord, please forgive us for the sins that we have done against you. Continue to cleanse us, Lord, and conform us into the image of your Son as we continue to be intimate with you, Lord, sa inyong salita. At pagpalain niyo po nawa, Panginoon, ang salita ninyo na aming pag-aaralan sa umagang ito sa aming mga puso, Lord, and we may appreciate your grace again. Thank you, Father, for all of these things, and all of these things we ask in the mighty and precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sige po, let us open our Bible. Kunin po natin ang ating mga Bible sa ating, and let us open it in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. And the title for our message for today is God's Saving Grace. Ayan. God's saving grace. Sabi diyan, for by grace you have been saved through faith. And this is not of yourself, it is a gift of God, not the result of work, so that no man may boast. Napaka-crucial po ng ating pag-aaralan. So please be attentive with me, no? Because this is the heart of the gospel na ating tinanggap. Okay? In this, we may understand kung ano po ang kaligtasan na ating tinanggap. Okay? So please bear with me and please be attentive to our message for this morning. And kung may naantok man sa bawat kayo na po ang magkalabit, no? Kung may napapapikit sa message natin for today. Okay? So let us define the meaning of grace. Ayan. So dito po tayo mag-i-start kung ano ang meaning ng grace. What is grace? Okay, maraming mga kapatid, sabi, I am saved by grace. I have been saved through faith by grace. But what is the meaning of grace? Ano ba yung grace na tinanggap natin? Yan. Let us define it. Sabi dito sa Greek, no? Grace is charis sa Greek. Okay? Charis. Ano ang ibig sabihin ay goodwill. Goodwill, mabuting kaloob ng Diyos. Regalo or gift. It is a favor, kagandahang loob ng Diyos, and His loving kindness. Okay? His loving kindness. So grace is deeply rooted and grounded in God's perfect and abundant love. Yan. Biniyayaan tayo ng ating Panginoon ng kaligtasan, hindi dahil obligation niya. It is because of His great love for us. Sabi ni R.C. Sproul, he's a famous theologian, no? Sabi niya, grace is the unmerited favor of God. Grace is the unmerited favor of God. When we say unmerited po, it is not of our own works. It is not of our own works. It is something that we don't owe to God. It is something He freely give to us. Okay? According to His love. And it is grace is something that we desperately need. Kailangan na kailangan natin to, pero hindi natin to deserve. Okay? We don't deserve God's grace. And there are 3 types of grace na atin pong may kita. Pero magpo-focus po tayo sa isa lamang na grace. And there are 3 types of grace. Now, number 1, type of grace is called the common grace. Yan. When we say common grace, it is found in Psalm chapter 145, verse 9. Let us open our Bibles, please. Psalm 145, verse 9. It is, sabi dito, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat ng kanyang ginawa. So common grace is something that benefits both the wicked and the righteous. No?
ito, nabibenefit ng grace na common grace ng ating Panginoon ay doon sa wicked and doon sa righteous. Okay? Sa masama at sa mabuti. Sa people ng Diyos at sa hindi matuwid. At hindi mananampalataya. So, ano po ang mga example ng common grace na ating makita? It is the rain, no? Alam po natin na ang ulan ay nafi-feel no ng mga masama at ng mabuting tao, no? Alam po natin na ang pagkain na ating kinakain, yan. Ano pa yung mga common grace na ating makita? Ang ating buhay, yung hininga mo ngayon, that is the grace of God. When we say common, please be reminded po mga kapatid, no, na pag sinabi nating common, it doesn't mean na ano yun, parang ang baba ng grace na yun. No. Grace is according to God's loving kindness. No? It is a special grace. Yung hininga mo, that is not a common grace, mga kapatid. Okay? Ang hininga po natin ay hindi common grace. That is something that God gave to you according to His love. Okay? According to His mercy. Buhay ka ngayon. Praise God. It is because of His grace. Okay? All things in this world were created by God to sustain us, our breath, ang hininga natin, ang ating lakas, malakas ka ngayon, kapatid. It is because of God's grace. Okay? You have something to eat, you have something to wear, it is because of God's grace. You are talented. Yeah, nagbe-benefit both the wicked and the righteous. They all have talent and skills. That is not yours. That is something that is given by God. Okay? The second one na makikita po natin is the saving grace. And dito po tayo magpo-focus mamaya. But then, may isa pang grace, no? So there are 3 types of grace. But the saving grace is found in Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. Let us open it, please. Ephesians chapter 1, verse 3 to 4. It is a special and exclusive grace of God. Ano? Special at eksklusibong biyaya at kagandahang loob ng Diyos na Kanya lamang ibinigay sa Kanyang people. Sa Kanyang mga pinili, iniligtas. No? Ephesians chapter 1, verse 3 to 4 says, sabi dito, ayan, sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesus, na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayon sa pagpili niya, ayan, the word pagpili, elect. So, this grace is only, yung saving grace na ating natanggap ay nagbe-benefit lang po nito is the people of God. Sabi po sa Matthew 1:21, sabi, ano ba yun? Yung patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. And you shall call His name Jesus because, what? He will save His people. Yan. So there is a specific people ng ating Panginoon na ililigtas niya. And it is not exclusive for all, but it is only for specific people. Okay? The saving grace. Now, the third one, sustaining grace. And sustaining grace, it is also for God's exclusive people lang din. But then, it is not a saving grace. Okay? You are already saved. But there will be hardship. There will be persecutions. No? May challenges, may discouragement sa pananampalataya natin. No? Alam po natin yan. And I know, naranasan na natin, ang daming discouragement nung nakaraang 2024, no? And there is more crying, more pain in our hearts, no? Struggle. So how are you still here, mga kapatid? It is because of God's sustaining grace, okay? Apostle Paul is not talking about saving grace, but for it is only exclusive for the unbeliever. Yan. Para malagpasan natin ang ating mga temptations na ating mararanasan. Because
Hindi porket save ka na is, yun na, wala na. You are, no. You must run the race. Sabi sa ano, di ba? 1 Corinthians, you must wrestle. Run the race. Now, dito na po tayo magpo-focus mga kapatid. I want to give you 3 truths about God's grace in salvation. 3 katotohanan na makita po natin sa biyaya ng Panginoon, sa saving grace ng Panginoon, yan, na ating natanggap. And the first point is, saving grace of God is, it is only by grace alone. It is only by grace alone. Romans 3:23-24. Sabi po diyan, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Pinawalang sala tayo ng Panginoon solely sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya. No? Wala tayong part sa kaligtasan. In fact, wala tayong part sa kaligtasan ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan mga kapatid. There is nothing, not even a single thing na part mo sa kaligtasan ng ating Panginoon. We don't owe. God doesn't owe us mercy. Okay? God doesn't owe us His grace. Wala siyang obligation. It is not His obligation to give you grace. Alam niyo po kung anong deserve natin mga kapatid? We deserve justice, not mercy. And ang justice po ng Panginoon is like katulad ng nasa korte tayo. Yan. At huhusgahan tayo ng ating Panginoon nakabase sa ating mga pagkakasala. Ganon. It is because of our sins that we deserve justice. But what did God did? Anong ginawa ng ating Panginoon? Binigay niya pa rin sa yaman ng kanyang biyaya at pagmamahal sa atin, ay binigay niya ang kanyang biyaya. No? And if we present ourselves to God, no, kapag dumarap tayo sa Panginoon, all of us will face God in Judgment Day. Tandaan po natin na merong Judgment Day, mga kapatid. And when we face God in Judgment Day, sinabi natin, Panginoon, marami nga akong nagawang kasalanan sa inyo, pero gumawa naman ako ng mabuti. Di ba? Ginawa ko naman, nagbigay naman ako ng 10 piso sa pulubi. O kaya, nagpakain ako ng maraming may hirap na tao, Panginoon. So, I will be exempted, no? Sa aking, sa punishment ng kasalanan. But then, God will look you. Alam niyo po yung gagawin ng Diyos sa inyo? God will look you in the eyes with an angry face, and He will said, I am here to judge your sins and not your good works. Because even if you say that kahit na ginawa mo pa yan, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na ikaw ay makasalanan. And remember that God is a holy God. Okay? He is not only a holy God, mga kapatid. Alam niyo ba yan? But in Revelation and Isaiah, sinabi sa Diyos that He is holy, holy, holy. It is not only in His holiness, but it is a superlative holiness. Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? And medyo mabilis ba? Inaantok na ba ang bawat isa? So, tandaan po natin mga kapatid na ang ating Diyos ay hindi lamang holy. Walang word na kung saan makapag-describe sa kung gaano siya ka-holy to the point na ni-repeat yung holy na word. And the angel said to the Lord, to God, holy is your name. You are holy, holy, holy. Kung holy lang ang ating Panginoon, ay siguro wala na talaga wala na tayong pag-asa kung holy. Pero holy 3 beses binanggit. So, there is nothing that we can reason with God, even our good works. No? God doesn't owe us grace, but He still give us. And it is only by grace alone that we are justified, that we are saved. Okay?
And paano pinakita ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang kanyang biyaya? How did God show His grace upon us? Let us focus on this. The second one is through faith in Christ alone. Through faith in Christ. Himayin po natin to sa dalawa. Through faith in Christ alone. Yan. So pinakita ng Diyos yung kanyang kahabagan, yung kanyang biyaya, even though we don't deserve it, and even though God is not obligated para bigyan tayo nito, but still, because He is a loving God also, He is a merciful God, pinakita niya to sa pamamagitan ng pagsugo niya, ng kanyang bugtong at kaisa-isang anak. It is Christ Jesus. And we can split it into two, mga kapatid. Our faith, we are saved by grace in Christ alone. In Christ alone. And letter A. Salvation is by the atoning work of Jesus Christ alone. Siya lamang ang may kakayanan para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabi sa John chapter 3:36, the one who believes in the Son has eternal life. But the one who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. It is only by Christ Jesus that we are saved. Jesus Christ, if we look at Jesus Christ, mga kapatid, He is the embodiment ng biyaya, ng awa ng Diyos. No? Siya ang, wala nang iba, kahit si Buddha, or kung sino man si Muhammad, it is only by Jesus Christ. Because Buddha, Muhammad, puro work-based salvation yan eh. Di ba? Gagawin mo to, kunwari, mag-recite ka ng mga sutra sa Buddha, di ba? Ano pa? Magdadasal ka ng habang galakad ka sa ano ba yun? Sa hagdanan na kataas-taas, di ba? Ganun yung ano ng Buddhism, di ba? O kaya sa ano naman sa in Muslim religion, no? Ang ginagawa nila is they pray all the time, they obey ang mga sinasabi ni Muhammad, no? It is work-based salvation. But in our case, mga kapatid, Jesus already paid our debt. Ginawa na niya yung works, no? It is satisfactory to God. It satisfies the wrath of God, no? Yung galit at puot ng Diyos ay nasatisfy dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon pala in the first place? What did God do? I mean, what did our Lord do? No? So the Lord walked in this world. He was born in a manger, and He do His ministry, He do miracles. Yan, kung babasahin natin ang Bible, hindi lang isang ginawa ng ating Panginoon na miracles. Isa pa nga lang, kamangha-mangha na. But then, Jesus Christ did many miracles. He healed the sick. He raised the dead. Doon na, nakaka-amaze na yun, yung bubuhayin mo yung patay. Si Lazarus, yan, when we talk about Lazarus, kaya niyo po ba si Lazarus? 4 days na siyang patay, nangangalingasaw na binuhay pa ng Panginoon. Wow. So ganun, ka-powerful ang ating Panginoon. He is the Son of God, the living God, our living God. And in Him, we find grace alone in Him, in Christ alone. Okay? So paano natin malalaman na sa pamamagitan ni Jesus? In the Old Testament, alam niyo po ba yung mga characters sa Old Testament and mga events? It all points to Jesus Christ. Okay? For example, bibigyan ko kayo ng example. Si Hosea. Kailan niyo si Hosea? Hindi yung anak ni ate, may kapangalan ba siya na anak? Hosea? Josea. So, Hosea. Yan. Si Hosea is the prophet of God, if I am not mistaken. And si Hosea is
has a unfaithful wife, no? Meron siyang unfaithful wife, but what did he do? Despite having an unfaithful wife, kahit na meron siyang unfaithful wife, he still become faithful to her wife. So ganun ang ating Panginoon, no? Despite many abandon Him, nagkatakbuhan na nung hinuhuli si Jesus ng mga disciples, dininay ni Peter si Jesus, but then, sabi ng Panginoon, even if you deny me and abandon me, I will still be faithful to you. I will fulfill these things so that you will have salvation. Sabi ng Panginoon, no? Ayan, kilala niyo po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego sa Old Testament. Ayan, sila po ay inutusan ng hari na sumamba sa kanya. No? At kapag hindi ka sumamba, ikaw ay lulutuin sa fiery furnace. No? But then, what did they do? Imbis na mag-bow down sila, anong ginawa nila? They stood still. At nakita ng hari na ang daming nakaload sa kanya, but may tatlong nakatayo. No? And pinatawag ng hari yung tatlong yon at binigyan pa ng chance, lumuhod kayo sa akin. But then, they didn't submit to the king. Sabi niya, we only have one God and one God to worship. Worthy of our worship. So, anong ginawa sa kanila? They will burn. Burn. No? But then, nung tinignan ng hari yung furnace, may 4 na nakatayo. No? And that is, that is Jesus Christ, mga kapatid. At totoo nga yung sinabi sa Bible na He will be called Emmanuel. When we say Emmanuel, what does it mean? God with us. God with us. Okay? Yan. Moses, and this is the last illustration of kung bakit Christ alone. No? Moses. Si Moses ay isang illustration, no, ng coming Messiah. Ano bang ginawa ni Moses? No? Si Moses ay pinanganak na kung saan ay maraming pinapatay ng mga bata. So ganun din ang ating Panginoon, di ba? When Herod hindi nahanap si Jesus, ano ginawa niya? Pinagpapatay niya yung 2 years old pababa ng mga baby. So, ayan, when Moses becomes strangers in Egypt, ganun din ang ating Panginoon. Nung nag-fled sila kay King Herod, pumunti sila sa Egypt, they become strangers. Mary and Joseph and Jesus, naging strangers sila sa Egypt. Okay? Nung niled ni Moses yung Israelites, pinalaya ni Moses yung Israelites at tumawid sila sa Red Sea. Si Jesus ay binaptize sa Red Sea or what we call Jordan River. And when they were, nung pinalaya ni Moses yung Israelites, they had sinned against God, di ba? They rebelled against God. But then, Jesus tempted in the wilderness. But He didn't fall into temptation. He overcome temptation. No? So, tandaan po natin na when we read the Old Testament, mga kapatid, we must understand that it all points to Jesus. Okay? Because He is the representation or the embodiment of the grace of God. Okay? It is only by grace alone, in Christ alone, are we saved. Now, the third one, the letter B. It is by faith alone. It is by faith alone. Okay? Napawalang sala tayo, andiyan na ating Panginoon, tinubusan tayo sa ating mga kasalanan. But then, how do we receive? Paano natin marireceive ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon? Is it by prayer? Many people, no, pray, the sinner's prayer. Nakaano na ba po ba kayo nun? But the truth is, mga kapatid, it is not by the sinner's prayer or anything, but it is all marireceive natin ang salvation na ina-offer ng ating Panginoon by faith. What is faith?
Okay? What is the meaning of faith, mga kapatid? Do we truly understand what is faith? Sabi natin, sa pananampalataya tayo naligtas, pero di ko alam kung ano ang pananampalataya. No? So, we will talk about it now. Faith. There is something called blind faith, mga kapatid. Alam niyo po ba yung blind faith? Yung naniniwala ka sa pangyayaring yon, kahit hindi mo alam kung totoo or hindi, pero naniniwala ka. That's blind faith, no? There's no evidence, but yeah, I believe that. Mga ganun, no? But our faith, mga kapatid, on the other hand, is an evidential faith, an objective faith, a historical. Yan. When we say evidential faith, no? Merong basyan yung ating pananampalataya. At ano ang basyan ng ating pananampalataya? No? Nananampalataya tayo, for example, nananampalataya tayo na mapapagaling tayo ng doktor na ito kaysa doon sa doktor na yun. Bakit? Kasi yung doktor na ito ay mataas ang napag-aralan. Di ba? So, merong reason kung bakit. No? Nananampalataya ka na. Oy, dito ako magpapa-hospital. Bakit? Kasi maraming gumaling sa hospital na to kaysa doon sa hospital na yun. So, ganun. You believe something, no? Not because of, dahil sa, kasi maganda to. But then, dahil sa object, no? Dahil sa credibility na meron ang pinananampalatayanan mo. So, ganun din ang ating pananampalataya, mga kapatid. Hindi siya blind faith, no? Bakit ko sinasabing hindi blind faith? Dahil from the Old Testament ay napatunayan na ang pananampalataya na yun. No? From Abraham to Moses to Jacob until Jesus Christ. Jesus Christ is the perfect example of our faith. Okay? At for example, ang ating faith is a historical, objective, at evidential. Bakit ko nasabi? Kasi, for example, si Albert Einstein. Do you know Albert Einstein, mga kapatid? So, Albert Einstein, paano mo mapapatunayan na totoong tao si Albert Einstein? Because there is history, no? There is history at yung kanyang mga iniwang, mga ginawa niya ay until now, pwede pa nating balikan, no? So, ganoon din ang ating Panginoon. It is because of the history na totoong nabuhay ang ating Panginoon, totoong nagkaroon siya ng 12 disciples, no? And totoong gumawa siya ng miracles based on the testimonies of the people that surrounds him. Ganon. So when you are in the court, pag nasa korte ka, napaka-importante ang testimonya ng isang tao. No? Pero paano kung yung taong yon ay madami? So panalong-panalo ka na sa korte. Na nasasabi. And yung testimony ng mga taong yon ay magkakatugma. No? Totoo na nabuhay si Kristo. Totoo na nagpagaling siya, binuhay niya si Lazarus. No? Totoo na namatay siya at muling nabuhay at umakyat sa langit at nag-iwan siya ng mga disciples. Yan. So this is historical faith based on the testimonies of his disciples, no? At hindi gagawin yun ng mga disciples niya, hindi sila mag-i-stand sa faith na yon kung hindi totoo. To the point na anong nangyari sa mga disciples ng ating Panginoon Apostles? Isa lamang ang hindi namatay ng hindi nagdusa. It is only Apostle John, the beloved. Anong nangyari sa mga apostles? They were nailed. Di ba? Pinako si Peter ng patiwarik dahil sa kanyang pananampalataya. Pwede niya namang sabihin na, hindi ako nananampalataya kay Kristo. Para lang siya mabuhay, no? But then, even to his last breath, no, pinapako na siya, sabi niya, wag niyo akong ipako ng ganito kasi
Hindi ako karapat-dapat na mapako ng ganito, ipako niyo ako ng patiwarik. Sabi ni Apostle Peter. Grabe yung pananampalataya niya, no? Grabe yung pananampalataya. And in the Old Testament, in the early church, mga kapatid, sa early church, hindi mo kayang sabihin ang salitang Jesus is Lord, no? Nang minimin mo yon. Alam niyo po ba yon? Because meron kasing kulto sa Old Testament ay sa early church na ang sinasabi nila Kaiser Curious. Alam niyo po ba yon? Caesar is Lord. Kapag tinanggi mo na si Caesar is Lord, papatayin ka nila, ikukulong ka nila. So grabe yung tindi ng persecutions ng early church, no? Pati marinig ka lang na sabihin mo Jesus is Lord, papatayin ka nila. So ganun. But then, even till their death, sabi pa rin nila, Jesus ho curious. Jesus, sabihin, Jesus is Lord. No? Sa atin, kayang-kaya natin sabihin, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Kahit sa habang naghuhugas tayo ng plato, no? O kaya kung ano man. But then, in the Old Testament, they can only say it when there is no one or they can only say it if there is no guard. But even if there is a guard, no, they are willing to give their life just to say that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Mga kapatid. I remember po in China, alam niyo po ba yung nangyayari sa mga kapatiran natin sa China, mga kapatid? Are you updated? Kung ano nangyayari, persecution sa kanila? They were so persecuted na out of 20 people, 18 ang mga nakukulong dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. And here, we are freely, there meron silang underground, no? Underground church dito, reveal ang ating church. But then, we are, kinatatamaran pa natin na mapumunta sa simbahan, no? Madalas. Kaya, sabi, sa linggo, next time na lang siguro. Kasi marami pa, may work, may trabaho. O kaya, meron akong important na attendan, yung kasal ng kapatid ko, mga ganyan, no? But then, in the Church of China, mga kapatid, yung church doon, underground, they are hiding because what? They will be beaten. No? Bubugbugin sila doon kapag nakita sila at ikukulong. So out of 20, 18 ang mga nakukulong. Ganun. At ang ginagawa nila, para lamang makapagbasa sila ng Bible, may pumupunta, pag araw ng dalaw, pinupuntahan sila ng mga kapatiran, sinusulat nila yung Bible sa piece of paper, at binibigay nila yung pasa-pasa, kinakabisado nila yon until, after na makabisado, alam niyo ang gagawin nila? Kakainin nila yon para walang ebidensya. Ganun katindi ang pananampalataya ng mga kapatid natin doon. And we have the Bible, mga kapatid. We can read it. We can study it. Naaalikabukan na lang yung Bible natin sa bahay. But just to be intimate with the Lord, ang ginagawa nila, ganun. At ang sabi ng testimony ng babae, habang ginagawa niya, yung nakalabas na siya ng kulungan, sabi niya, tinanong siya, bakit ganito na lamang yung pagkakabisado mo sa Bible? Kinakabisado mo lahat. Ang galing mo mag-recite. Sabi kasi niya, ganun kasi ginagawa namin sa kulungan. Para hindi kami mahuli, kinakabisado namin ng as fast as possible. And after that, we will eat it para walang ebidensya. Kasi pag nakita yun, alam yung gagawin nila, bububugin sila dun. So ganun katindi yung persecution, mga kapatid. And ang ating Bible nandiyan na lang, and we don't even dare open it. No? We don't even dare just read and be intimate with the Lord in His Word. Nung nakita ko to, nakita ko yung persecution, sabi ko, how dare I become a Christian? I call myself Christian, no? Kung ganito yung nararanasan ng ating mga kapatid sa China, and sa atin, pahiga-higa lang tayo habang nagbabasa ng Bible.
Di ba? No? So, ganun katindi, mga kapatid. We believe that we are sinners. And in all our might, di natin kayang iwasan yung punishment. So that's why Jesus came into this world. And it is by faith in Him, sa pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoon, He was killed on the cross. He was buried and He rose again on the third day. And after niya mabuhay, nagstay pa siya ng 40 days para magturo sa kanyang mga disciple. And after 40 days, He's ascended into heaven. And that's what we believe. And He will come back again. Be ready, mga kapatid, no? Anytime, Jesus will come back. It is not in our mind, no? Kung kailan. But He will come back. And He will come back soon. Okay? He will come back soon. At pag nakita ka dyan, nakailata lang, habang kung ano ang ginagawa, instead of being intimate with the Lord, reading His Word, studying it, praying. No? Siguro kapag nagkaroon ng ano dito, nagkaroon ng raid, no? Dahil sa pinatupad ng Pilipinas, no? Presidente natin na wala nang mga Kristiyano. Ang sino man mahuling Kristiyano papatayin. Siguro nagtakbuhan na at na-raid to, takbuhan na siguro tayo dito, no? Lugi kami ni Brother Rico. Pag nangyari yun. Takbuhan tayo dito. And yung iba, didinay pa, ikaw ba ay Christian? Sabi, hindi, kakatin ko lang, in-invite lang ako dito. Di ba? Mga ganun. Then, if mangyari mga yun, you know what will I say to the Lord, mga kapatid? I hope you say this to the Lord. I hope you say this to someone if you are persecuted. Na ganun yung nangyari. Sasabihin nyo dapat, Jesus didn't abandon me. Even if, kahit na ako'y naging unfaithful sa Kanya, He did not forsook me. Hindi niya iniwan yung cross. No? He took the punishment for me. No? Even if He was betrayed, no? Ng kanyang mga disciple, iniwan na siya ng kanyang mga disciple, sitakbuhan na sila, nagkakahulian na. Iniwan siya ng kanyang mga disciple, siya na lang naiwan. But then, what did Jesus do? He still took the punishment that we deserve. How can I suffer for Christ? Suffer for His sake? Persecuted. If our Lord was persecuted, I am His disciple. I will also be persecuted. Kung ating Panginoon ay binugbog, pwede rin akong bugbugin dyan. But I will took it, and I will rejoice in it. Okay? You will not only took it, but you will rejoice in it. Why? Because I am worthy. I praise the Lord because I was worthy to suffer for Christ's sake. Wow. I hope and pray na ganyan na mararanasan natin, mga kapatid. No? Hindi yung tatakbo agad tayo kapag may nagkakahulihan na dito. Lugi kami. But then, even if I want to run, no? I can't run. I can't run anymore. So I will still stand. Stand with dignity for our faith in Christ. Amen? Amen. So, John 6:47, truly, truly, I say to you, whoever believes has eternal life. Whoever believes in the Son, it is all by believing only in Christ alone. It is by faith alone. And lastly, mga kapatid, the third and last, it is all for the glory of God alone. For the glory of God alone. Why are we saved? Why for Christ alone? By faith alone? Mga kapatid, yung faith natin, hindi yan sa atin, ha? It is a gift of God. Pati ang ating pananampalataya, hindi yan sa'yo. Kaya wala kang karapatan na magmayabang sa Panginoon. Yung pananampalataya ko sa akin to No. It is a gift of God to you so that you may believe because you can't believe. Why? Because you are dead to sin.
You are dead to sin. And dead people cannot even feel, cannot even stand, no? Can't even believe. So God gave you a heart so you can believe. Okay? Kaya ang pananampalataya mo na yan, pananampalataya ko, ang pananampalataya ng mga Christians is only by faith alone. And it is all for the glory of God alone, so that no man may boast before God. Mga kapatid. Romans 11:36, let us open our Bible. Romans 11, verse 36, please. Sabi po dito, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, all things were created and in Him were created and through Him were created and for Him were created. Okay? Para sa Kanyang creation, ang mga ginawa niya, mga binigay niyang biyaya, it is all what? For His glory. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Because God loves His glory. That's why He cast out Satan. Why? Because Satan wants to be like God. He wants to steal His glory. But God cast him out and say, the glory is only belongs to me. Sabi ng Panginoon. So God brings salvation to His people. Binigyan tayo ng salvation. Pinagalooban tayo nun. In Christ alone, by faith alone, through the Scripture alone, no? It is found in the Scripture alone, yung salvation na tinanggap natin. If we read the Bible, we can find the salvation of God and none other. Hindi na kailangan pang, uy, may naririnig akong boses, sabi ng Panginoon, ganito. No, that is not. No? If you want to know God, you want to know salvation, read your Bible because that's how God revealed His Word. That's how God revealed His salvation. No? May napapanood tayo, sinabi kasi ng Panginoon narinig ko kasi yung boses ng Panginoon sabi, ikaw magliligtas ka, magpapagaling ka nito. At sa pamamagitan mo, di ba may mga ganun na mga tao? Papanood natin sa television, no? Sabi nila, apart from scripture, no? Sabi may naririnig akong boses nung may nanaginip ako. Tapos sabi ng Diyos na ganito na tapos pagkagising ko umiyak na ako. No. It is God revealed this salvation. You know what, brethren, beloved brethren, listen to me. God revealed this salvation through scripture alone. Read your Bible and be intimate with the Lord. Okay? And it is all for the glory of God alone. So that no one may boast before God. Wala magmayabang, sabihin, Panginoon, nireceive ko yung salvation mo, pero nag-pray kasi ako o kaya anything, no? That's not how it works, brethren, beloved brethren in the Lord. You must understand that the grace na ating na-receive sa Panginoon is through Christ, by faith in Him alone, and revealed in Scripture alone, for the glory of God alone. Okay? So our takeaway message for this morning. A genuine understanding of God's grace should lead to a life of gratitude, worship, and obedience. Hindi nagtatapos dito. Porket ikaw na inanampalataya sa Panginoon, tapos na yun. No? That's not how it works, brethren. If you truly are saved, genuine understanding, ang tamang pagkakilala sa kaligtasan ay nagresulta ng pagpapasalamat sa Panginoon, worship sa Panginoon, and especially, obedience to God's holy word. A life na being conformed into the image of His Son. That's how we must see our salvation. No? Ito ay mga bunga lamang. Sabi, may quote po ako na ginawa, brethren. Ito. Faith is the fruit, grace is the root. Yung faith,
Faith is the fruit and grace is the root. It is an active faith. Pag sinabi nating faith, it is an active faith. When we say active faith, ito yung pananampalataya na kung saan ay merong bunga. No? Nagbubunga ba ang ating pananampalataya, mga kapatid? Are we only Zimbabwe? Alam niyo po ba yung Zimbabwe? Pagka-Simba, uwi. And throughout the 6 days, no? Puro wala ka man ng Bible reading, prayer. Ayan, namumuhay ka sa Sunday ka lang holy. But then, 6 days, you are unholy. That's not what it is, brethren. No? Let's look at the persecuted church in China and other parts of the world. How they want to become intimate with the Lord. Kung ano na lamang yung pananampalataya nila sa Panginoon, na kung saan, in Sunday worship nila, alam mo kung ano, buong araw yun. Preaching buong araw. Until magabi 8 to 9 p.m. Ganon, katindi. And umupo lang sila sa sahig. Tayo, may mga upuan tayo. Umupo sila sa mga, yung kawayan na pinagdugtong-dugtong lang. Ganon. And their church is underground. Kung saan walang makakita, walang makakasilip. And merong mga guards. Pag sinabi, Christian ka ba? Sige, pasok. Ganon. But then, ang ating church ngayon ay reveal na reveal. We have the resources, no? The Bible. Read it. Produce fruit. No? Nagbubunga ang ating pananampalataya, ang ating salvation, ang biyaya na tinanggap natin sa ating Panginoon. No? In conclusion, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Now that we understand that our salvation is all by grace alone, through faith in Christ alone, our boasting is in the perfect work of God. No? Hindi na ang ating boasting ngayon, ang ating pagmamayabang ay sa ating mga good works, kundi we are boasting that Jesus died for me. That's why I am saved. Hindi, Jesus died for me and I do these works so that I am saved. No. But only Jesus died for me. It is by God. So no credit on our part. So now, brethren, I beseech you, humble yourself before His power and let us honor His marvelous grace and love towards us. No? Ganun ang dapat natin gagawin. Let us treasure God's grace in our hearts, in our lives. To the point na it is continually, day by day. No? If you are given the chance to deny Christ, sabihin mo, ano kaya ang iyong gagawin, no? Kung binigyan ka ng chance, papatayin na yung buong pamilya mo, and sabi nila, you deny Jesus Christ and you will be saved from my sword, no? Ano kaya ang gagawin natin, mga kapatid, kapag ano ng situations na mangyari sa atin? So malapit na. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon at marami nang nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi nyo ba yun namamalayan, mga kapatid? Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. There's rumors of wars, no? Marami nang pasama na ng pasama ang mundo, no? Kung dati, gumagamit pa ng puwat opo yung mga bata ngayon, ano na? Wala na. No? Dati, ang nilalaro lang namin, mga Jolens, mga Pogs, pero ngayon, grabe na makakembot yung mga bata, no? Ito, naka-lipstick, mga ganyan pa yung edad, no? Tapos gumigiling-giling ng paganyan. So, ganun ang impluensya. Pasama ng pasama ang panahon. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Are you producing the fruits of God's grace? Nakita ba yung pananampalataya sa buhay mo, mga kapatid? Stand in the race of faith. That's what we need to do. Okay? And ang pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi lamang, ito, isang buwan lang to, pero siguro after isang buwan, ano na ako, unbeliever na agad. No. It is a lifetime. Okay? A lifetime.
until death, we will not part with Christ. Okay? So, I hope and pray mga kapatid that we are blessed today and na-renew, na-refresh ang ating ang tinanggap nating salvation sa Panginoon. And now, let us bow our heads in prayer. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kayo, Panginoon, na nagpadama ng inyong pag-ibig sa amin, nang isugo ninyo ang inyong anak para mamatay at tubusin kami sa aming mga kasalanan. At siya na siyang nabuhay muli at nakaupo, Panginoon, sa kanang trono ng inyong biyaya. Nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon, sapagkat kami ay inyong minarapat, Panginoon, na makarinig ng inyong salita, especially ng gospel, Panginoon. And in that gospel, Lord, we believe and we are saved. And now we are here today. Not only by ourselves, but it's only by your grace, O God. Thank you for this wonderful grace, Lord, that saved a wretched sinner like me. Praise you, O Lord, and magnify your name. And Lord, help us to produce fruits, Panginoon. Magbunga ang aming pananampalataya, ang biyaya na aming tinanggap sa inyo. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay makita na totoo nga ang aming pananampalataya sa inyo. Totoo nga, Panginoon, na yung grace na ninyo, Panginoon, na aming na-receive ay nag-produce ng obedience, ng worship, ng service na with gratitude to you, O God. Thank you, Lord, for this wonderful day, and bless the word of your word, Lord, in the hearts of my brethren, and may you only be glorified forever and ever. In all these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. Happy New Year po. May I request everyone to please stand for our response song. Praise God from whom all praise Him, all creatures live below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maari na po tayong umupo. May I request everyone to please stand for the reading of the scripture. This is from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. At tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw na ito na kami po'y
binigyan mo kami ng pagkataon na kapagsamba sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na binigay mo po sa amin. At ang lahat na ito, Lord, ay sana makatulong sa mga gawain ng simbahan at sa mga araw-araw naming mga ilangan dito sa simbahan. Lord, bless us sa lahat naming mga purpose na bakit kami nandito, Lord, sa simbahan ito. Ang itong lahat ng Panginoon, ay aming pinapanalangin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin ng Panginoon sa ating pagbibigayan habang The love, freedom, and grace that we have through Christ by singing our closing song, Amazing Grace, My Chains Are Gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a
Ama ko, nagpapasalamat kami sa tapos sa gawain. Salamat na kami ay nagkasama-sama sa pananalangin. Salamat sa mga panalangin na to na pinagkakatiwala namin sa inyo ang bansa namin, ang aming simbahan at ang mga mission, Panginoon. Na sa iyong pangalat paggabay, Panginoon, alam namin natutugon kayo sa lahat ng aming kahilingan na ayon sa iyong kalooban. Pinagkakatiwala ko rin po sa iyo ang aming pagsamantalang paghiwalay. Kayo po ang aming Diyos na mag-iingat at maggagabay sa amin sa lahat ng gagawin namin sa araw ng bukas at sa aming pagharap, Panginoon, sa buhay na ito. At daladala namin pangako niyo, Panginoon, ang iyong biyaya na hindi namin kayang ubusin, Panginoon, na patuloy mag-sustain sa amin sa buong isang linggo muli na harapin namin ang buhay na ito. Kaya lahat ng ito iniling po namin sa iyong makapangyarihang kamay. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present your flawless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, we'll have the unfailing kind. Oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Sukdulang biyaya ang iyong natanggap. Kaya ang pangako ng Panginoon ay wala kang papangambahan sa mga araw na darating dahil higit kang managumpay. Kaya huwag mong kakalimutan at palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos. Yan po natapos ang ating gawain at maaari po tayo